Nagsimula kay Michael, isang dating cowboy, ay kumain ng almusal kasama ang kanyang asawa, si Eleanor at ang kanilang anak, si Nat, sa kanilang tahanan sa Texas Prairie. Nakaayos na ang mesa, at pinangunahan ni Michael ang isang maikling panalangin ng pasasalamat. Isang bigla ang katok ang hamarang sa kanya. Naglakad si Michael patungo sa pinto at binuksan ito at nakita si Rufus Buck. Isang kinatatakutang leader ng gang na kilala sa pagpatay ng walang pag-aalinlangan. Bakas sa mukha ni Michael ang pagkagulat at takot. Nanatiling kalmado si Michael at pinapasok si Rufus sa loob, umaasang protektahan ang kanyang pamilya. Umupo si Rufus sa mesa at inilapag ang dalawang gintong pistola. Itinutok niya ang isa kina Eleanor at Nat. Hinawakan ng isa sa mga tauhan ni Rufus, isang lalaking may tato na scorpion sa kaliwang kamay, si Nat mula sa likuran. Nagsumamo si Michael para sa buhay ng kanyang pamilya at inialay ang kanyang sarili. Hindi siya pinansin ni Rufus at binaril si Eleanor, sigaw ni Nat. Sinubukan ni Michael na lumaban, ngunit binaril siya ni Rufus sa ulo. Iniyakan ni Nat ang kanyang mga magulang habang inukit ng isa pang miyembro ng gang ang isang krus sa kanyang noo gamit ang isang kutsilyo. Makalipas ang ilang taon, nanalangin si Nat sa harap ng isang estatwa ni Jesus sa isang simbahan. Isang lalaking nagngangalang Cortez, ang parehong lalaki na may tato na scorpion, ang pumasok upang manalangin. Nakangiting sinalubong siya ni Nat at sinabing pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kahilingan. Tinanggal niya ang kanyang cowboy hat para ipakita ang peklat na hugis krus. Natigilan si Cortez sa gulat. Bumunot ng baril si Nat at binaril si Cortez sa ulo. Sa ibang lugar, pinanood ni Bill Pickett, isang miyembro ng gang ni Nat, ang isang grupo ng mga magnanakaw na umaalis sa bayan. Tinutukan ng gang ni Nat ang mga kriminal na nagnakaw sa mga tao ng bayan. Habang papalapit ang mga magnanakaw sa mga burol, nagpaputok si Pickett at pinatalsik sila mula sa kanilang mga kabayo. 3 magnanakaw lamang ang nakaligtas. Dumating si Jim, isa pang miyembro ng gang ni Nat, para tumulong. Binaril ni Jim ang 2 pa, na iniwang buhay ang isa. Ang huling tao, si Monroe Grimes, ay nagbabala sa kanila na ang pag-atake sa gang ni Rufus ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Matapos malaman na nagtrabaho si Monroe para kay Rufus, iniligtas siya ni Jim at Pickett at dinala siya sa kanilang hideout. Nang gabing iyon, nagpahinga si Nat kasama ang kanyang kasintahang si Mary Fields sa isang nightclub. Dumating si Pickett at sinabing nahuli nila ang isa sa mga lalaki ni Rufus. Sabay alis ni Nat papunta sa hideout nila. Sa base, tinanong ni Nat si Monroe na may nakabunot na baril. Hiniling niyang malaman kung nasaan si Rufus. Sinabi ni Monroe na si Rufus ay nasa isang kulungan ng estado ng Texas at pakakawalan sa susunod na gabi. Nang tanungin ni Nat kung saan pupunta si Rufus, sinagot ni Monroe na pupunta si Rufus sa kanyang base sa Redwood. Pinili ni Nat na huwag patayin si Monroe at hinayaan siyang lumayo. Kinabukasan, naghanda ang mga gwardya na ilipat si Rufus sa pamamagitan ng tren patungo sa isa pang bilangguan. Nagplano ng pananambang ang kanyang gang. Sumakay si Trudy Smith sa kanyang kabayo papunta sa riles at pinilit na huminto ang tren. Bumaba ang operator at sinabihan siyang umalis. Binaril siya ni Trudy sa ulo. Sumakay sa tren ang mga gang ni Rufus. Itinutok ng isang batang sheriff ang kanyang baril kay Cherokee Bill. Nagbabala si Cherokee na papatayin ng kanyang mga tauhan ang bawat pasahero kapag naharang sila. Umatras ang sheriff at pinayagan silang makadaan. Pagkatapos ay kinuha siya ni Cherokee na hostage habang sumulong ang gang. Ang warden ng bilangguan, na natatakot sa mga pasahero, ay nagutos na palayain si Rufus. Paglabas niya, pinaputukan ng kanyang mga tauhan ang mga opisyal. Kalmadong lumabas si Rufus, sumama muli sa kanyang gang, at sabay-sabay silang umalis patungo sa Redwood. Isang bayan na itinayo niya gamit ang ninakaw na pera at iniwan ilang taon na ang nakakaraan. Lahat maliban sa kanya. Doon, naghihintay si Waiko. Pinamahalaan niya ang bayan noong panahon ni Rufus sa bilangguan. Pumunta si Rufus sa bangko para kunin ang perang itinago ng kanyang mga tauhan. Sinabi sa kanya ng clerk na wala na ang pondo. 2 araw bago nito, ninakawan ng mga hindi kilalang cowboy ang itago ng gang sa mga burol ng Texas. Idinagdag ng clerk na ang lahat ng iba pang mga deposito ay walang laman din. Naalala ni Rufus ang pag-save ng $25,000 bago siya arestuhin at napagtantong may kumuha nito sa loob. Dumiretso siya kay Waiko. Hiningi ni Rufus ang pera. Sinabi ni Waiko na pinondohan ng pera ang mga operasyon ng grupo at nagsiwalat ng mga plano na ibenta ang bayan sa mga puting negosyante at itaboy ang mga itim na residente. Tiwala at mayabang, nagsalita si Waiko na para bang pag-aari niya ang lungsod. Tumaas ang galit ni Rufus. Nagtiwala siya kay Waiko na protektahan ang bayan. Hinamon niya si Wei na lumaban. Unang hamampa si Wei, ngunit nadaig siya ni Rufus at naglanding ng ilang malalakas na suntok.
Iniligtas ni Rufus ang buhay ni Wei bilang paggalang sa kanilang nakaraang trabaho na magkasama at inutusan siyang umalis sa lungsod. Nang gabing iyon, nagpahinga si Nat sa isang bar. Lumapit si Sheriff Bass Reeves sa kanyang mesa at hiniling na makipag-usap sa kanya. Pinagmamasdan ng mabuti ng gang ni Nat mula sa kabilang kwarto. Walang babala, binuhusan ni Bass ng beer si Nat at tinutukan ng baril ang gang. Sinabi niya na si Nat ay pinaghahanap para sa pagnanakaw sa bangko at isasama niya ito para sa pagtatanong. Sinabihan ni Nat ang kanyang mga tauhan na manatiling kalmado at hayaan ang sheriff na i-escort siya, tiwala na kaya niyang harapin ang paratang sa kanyang sarili. Kinaumagahan, si Sheriff Bass at Nat ay naglakbay ng malayo mula sa base ng gang. Inihinto ni Bass ang karwahe sa isang kagubatan at sinabihan si Nat na umalis. Ang pag-aresto noong nakaraang gabi ay isang daya. Gustong magsalita ni Bass ng pribado at humingi ng tulong kay Nat para patayin si Rufus. Minsan nang inimbestigahan ni Bass ang pagpatay sa mga magulang ni Nat. At ngayon ay inalok si Nat ng pagkakataong maghiganti. Inayos ni Nat ang peking pag-aresto upang maiwasan ang kanyang mga kaibigan sa panganib. Walang kamalay-malay sa kanyang plano, ang gang ni Nat at ang may-ari ng bar na si Coffee ay sumunod sa kanila sa buong gabi. Humakbang sila mula sa mga puno bago pa makapagpaliwanag si Nat. Unang nagsalita si Pickett at sinabing narinig na nila ang lahat. Nagkasundo na ang gang na tumulong. Alam nilang marahas si Rufus at ang kanyang mga tauhan at hindi magdadalawang isip na pumatay. Pinaalalahanan ni Pickett si Nat na pamilya sila. Mas gugustuhin nilang lumaban at mamatay ng magkasama kaysa iwan siyang harapin si Rufus na mag-isa. Tinanggap ni Nat ang kanilang suporta. Samantala, sa Redwood, tinipon ni Trudy ang mga tao sa bayan at isiniwalat na isinangla ni Waiko ang lungsod sa mga puting negosyante. Upang ihinto ang pagkuha, ang bawat sambahayan ay may utang na ngayong $50,000. Nang tumanggi ang isang residente na magbayad, binaril siya ni Rufo sa lugar. Binalaan niya ang karamihan na humanap ng pera o mawalan ng buhay. Bumalik sa kagubatan, nakipagpulong ang grupo ni Nat kay Sheriff Bass para planuhin ang kanilang pag-atake. Sa talakayan, nakatagpo nila si Waiko, na tumatakas sa bayan pagkatapos ng kanyang pagkatalo. Agad siyang inaresto ni Bass at humingi ng impormasyon tungkol kay Rufus. Nagbabala si Waiko na ang hindi nakahandang pag-atake ay pagpapakamatay. Nagpropose siya ng plano. Ang isa sa kanila ay magpapanggap bilang isang negosyanteng nag-aalok na bumili ng bar sa Redwood. Dahil kailangan ni Rufus ng pera para mabayaran ang utang ng bayan, malugod niyang tinatanggap ang deal. Ang kaguluhang ito ay magbibigay sa grupo ni Nats ng paraan upang makapasok sa bayan at magwelga. Pumayag si Nat at pinakiusapan si Waiko na sumama sa kanila, sa paniniwalang gusto rin niyang maghiganti kay Rufus. Sa gabi, pumunta si Mary sa Redwood upang salubungin si Rufus. Nag-alok siyang bumili ng bar bilang bahagi ng plano ng grupo. Sa talakayan, nadulas siya at binanggit ang kamakailang pagnanakaw sa mga tao ni Rufus. Hindi pa kumalat ang balita, at naging kainahinala si Rufus. Napagtantong si Mary ay isa sa mga magnanakaw, inutusan niya si Trudy na hampasin siya. Bumagsak si Mary. Kinaumagahan, nag-alala si Nat nang hindi bumalik si Mary. Sa takot sa pinakamasama, pinangunahan niya ang kanyang gang sa Redwood. Nakilala sila ni Trudy sa kalye at inakusahan sila ng pagnanakaw kay Rufus. Ibinunyag niya si Mary na nakatali bilang isang hostage. Hiniling ni Trudy ang ninakaw na pera at dagdag na $10,000. Kung mabaigaw silang magbayad kinabukasan, mamamatay si Mary. Nagpasya si Nat at ang kanyang mga tauhan na magnakaw sa isang bangko upang mabilis na makalakam ng pera. Umasa sila sa kanilang mga kakayahan at karanasan upang magawa ang plano. Nagbalat kayo si Coffee bilang isang mayayamang babae para makapasok siya sa bangko nang hindi napapansin. Sumama sa kanya si Nat habang ang iba ay naghihintay sa labas. Sa loob, lumapit si Coffee sa counter at mahinahong nagpahayag ng pagnanakaw. Tumawa ang teller na iniisip na ito ay isang biro. Bumunot ng baril si Coffee. Tinutukan ni Nat ang guard na napaatras. Kinuha nila ang pera at umalis. Paglabas nila, tumunog ang alarma at nagpaputok ang mga pulis, ngunit tinakpan ni Pickett ang kanilang pagtakas. Nang maglaon sa kagubatan, binilang ng gang ang pera. Dumating si Waiko na may dalang mga ninakaw na armas at bala mula kay Rufus. Dala ang mga supply, naghanda sila para sa pagliligtas. Nauna sa isang karwahe si Sheriff Bass na nagkunwaring naghahatid ng pantubos. Si Rufus ay nakamasid mula sa isang bintana nang makilala ni Bass si Cherokee na nagsimulang mag-inspeksyon ng pera. Nang malapit na sa karwahe ang mga tauhan ni Rufus, isang pagsabog ang sumabog sa lugar na ikinamatay ng ilan sa kanila. Itinutok ni Cherokee ang kanyang baril kay Bass, ngunit sinabi ni Bass na ang pagsabog ay babala lamang para tuparin ni Rufus ang kanyang pangako na palayain si Mary. Hindi nagtagal,
lumapit si Nat sa Redwood kasama si Coffee sa isang karwahe na dala ang tunay na pantubos, habang si Pikat at ang iba pang gang ni Nat ay kumalat upang takpan ang paglapit. Muling nakamasid si Rufus mula sa bintana habang nagbabala si Nat na sisirain niya ang pera kapag hindi palayain si Mary. Sa wakas ay humakbang si Trudy at inilabas si Mary. Habang humahakbang si Nat patungo kay Mary, tinutukan ni Cherokee ng baril ang kanyang likuran. Lumipat si Jim sa likod ni Cherokee at itinaas ang sariling sandata. Hinamon ni Cherokee si Jim sa isang tunggalian. Bago matapos ang bilang, nagpaputok muna si Cherokee at napatay si Jim. Mula sa isang rooftop, nakita ni Pikat ang kanyang kaibigan na bumagsak at galit na galit ay naglunsad ng isang pampasabog sa karwahe na sinisira ang pera. Nang wala na ang pantubos, inutusan ni Rufus ang kanyang mga tauhan na sumalakay. Isang matinding putukan ang sumiklab. Si Nat at ang kanyang mga tauhan ay lumaban ng husto at tinapos ang karamihan sa gang ni Rufus. Samantala, hinabol ni Mary si Trudy sa malapit na bukid. Naglaban ang dalawang babae sa isang malupit na labanan sa malapitan. Bumalik sa kalye, hinarap ni Base at Nat ang natitirang gunman. Isang bala ang tumama sa balikat ni Nat at siya ay bumagsak. Habang ang isa pang outlaw ay naglalayo na tapusin siya, binaril ni Base ang umaatake at hinayla si Nat sa likod ng isang karwahe para matakpan. Ang alaala ng pagpaslang sa kanyang mga magulang ay nag-flash sa isip ni Nat na nagpasigla sa kanyang pagsisikap na tapusin ang laban. Sugatan ngunit determinado, tumayo siya at pinaputukan ang mga tauhan ni Rufus. Kasabay nito, hinarap ni Waiko si Rufus sa kanyang hideout. Bago pa makapagsalita si Waiko, nag-trigger si Rufus ng nakatagong bomba sa katawan ni Waiko na ikinamatay niya kaagad. Sa ibang lugar, si Pikat at Coffee ay sumulong sa base. Tinambangan sila ni Cherokee at binaril si Pikat mula sa likuran. Galit na galit, hinamon siya ni Coffee sa isang tunggalian at pinatay siya sa isang putok. Nang matapos ang huling laban, lumipat si Nat sa hideout ni Rufus, handang tapusin ang nasimulan ilang taon na ang nakakaraan. Nakaupo si Rufus habang naghihintay si Nat kung naaalala niya ang batang sinira niya ang buhay. Sinabi ni Rufus na ginawa niya. Ipinaliwanag niya na pinatay niya ang mga magulang ni Nat dahil gusto niyang maghiganti sa kanilang ama na dating sa kanya. Inilarawan ni Rufus ang mga taon ng pang-aabuso, pambubugbog, at ang araw na pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina habang sinisikap nitong protektahan siya. Matapos ang pagpatay, ninakaw ng lalaki ang kanyang ari-arian at iniwan si Rufus. Makalipas ang ilang taon, natunton siya ni Rufus. Noong panahong iyon, ang lalaki ay may bagong asawa at isang batang anak na lalaki. Ang anak na iyon ay si Nat. Nagulat si Nat sa kwento. Tumanggi siyang maniwala na ang ama na mahal niya ay may kakayahang gumawa ng gayong kalupitan. Inakusahan niya si Rufus na nagsisinungaling, ngunit mas lumapit si Rufus at hinimok siyang hilahin ang gatilyo. Napailing at galit na nagpaputok si Nat. Nahulog si Rufus, pinatay ng sarili niyang kapatid. Kinabukasan, inilibing ni Nat at ng kanyang barkada sina Jim at Pikat. Ang bawat miyembro ay nagpunta sa magkahiwalay na paraan. Bumalik si Coffee sa kanyang bar. Ipinagpatuloy ni Base ang kanyang mga tungkulin bilang sheriff. Sabay na sumakay sina Nat at Mary upang simulan ang susunod na kabanata ng kanilang buhay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.